Happy Noche Buena po sa ating lahat. Ang mga Pilipino, hindi lang daw po Pasko ang pinaghahandaan. No? Lalo na ang Noche Buena. So, sino po dito ang nakapamili na ng kanilang lulutuin mamaya? O nagpaplano na pagkatapos ngayong simbang umaga, dadiretso sa palengke, no? Para mamili ng ihahanda mamayang gabi sa pagdiriwang ng Noche Buena. Mga kapatid, isa po sa pinaka-inaasam-asam nating Pilipino tuwing Pasko ay ang Noche Buena. No? Sa bawat pamilya po, ito yung oras ng pagsasalo-salo, pagkukwentuhan, pagtatawanan, at sabay-sabay na naghahapunan. No? Ngunit, alalahanin po natin, ano nga ba ang sinisimbolo ng Noche Buena? No? Ang pinakaunang Pasko po ay walang ganitong klase ng pagdiriwang. No? Walang magarbo o masaganang lugar. Wala itong handaan. Walang dekorasyon o ingay ng kainan. Walang bagsak ng kutsara o ingay ng plato. Ang kapanganakan po ni Jesus ay naganap sa isang sabsaban. Simple, payak, ngunit puno ng pag-ibig at pag-asa. No? Sa mensahe po ito, tignan natin kung paano natin mapapanatili ang tunay na diwa ng Noche Buena sa ating buhay. So, hindi lang po sa pagkain, kundi sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano. No? Sa ating pong batayang talata, mula sa Lucas 2, 6-7, ganito po muli ang sinasabi. Samantala, naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki. Binalot niya ito ng lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tutuluyan. So, wala ng lugar para sa kanila na tutuluyan. No? Marahil mahirap sa atin na intindihin ito. No? Na gabing iyon ay isa ang Diyos na ating pinakakinikilalang banal, walang matutuluyan. No? So medyo hindi maganda sa ating padinig na sabihin, wala nang matutuluyan yung ating Diyos. No? No, nang ipinanganak po ang batang si Jesus, inilagay siya ng kanyang ina na si Maria sa isang sabsaban. No, yung salitang sabsaban po ay nagmula sa salitang Latin na manducare, no, na nangangahulog ang to eat. No? So, ibig sabihin doon kumakain. No? Ang sabsaban o yung kuna ay isang lagayan na gawa sa kahoy o kaya sa bato o kaya sa kahon, no, na pagkain na naglalaman ng dayami para sa mga hayop doon sa bukid, no, tulad ng baka, kabayo o ng asno. Yun yung mga pangkaraniwan na alagang hayop sa kanilang panahon. So yung mga magsasaka o kaya yung mga shepherd ay tinitiyak nila na mapanatili, no, na marami o sapat yung pagkain sa kulungan ng hayop o yung tinatawag nating sabsaban. So yung mga hayop, maaari silang kumain, no, doon sa kuna o sa sabsaban na yun kasi kahit na anong oras may lamang dayami yun na pwede nilang kainin, no? Kaya kahit na anong oras gustuhin ng mga alagang hayop, ay pwede silang kumain. No? O sasabihin natin na ang sabsaban ay isang lugar na parang walang-wala palagi. Ang isang sabsaban ay punong-puno ng biyaya at pagkain para sa mga hayop. Hindi nawawalan
dahil pinapanatili na may laman ng tagapangalaga. No? Kaya nung dumating sina Maria at Jose sa Bethlehem, ay wala ng lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Kaya napilitan silang pumanap ng matutuluyan. No? Kaya nung isinilang si Jesus, marahil, no, hindi naman ihihiga ni Maria si Jesus sa simento, sa lupa, o sa sahig. No? So, ang kanyang ginawa ay naghanap siya ng maaari niyang gamitin. No, kailangan siya maghanap ng kung ano ang magagamit at ang sabsaban yung pinakamagandang alternative na higaan noong panahon na iyon. No? Yung dayami malambot. Subukang ihiga yung bagong anak mo dun sa matigas. No? So, malambot yung dayami. No? At ang kahon po ay medyo nakataas. Siyempre kung baka at mga aso yun, hindi naman so level, di ba, dapat tantay sa kanila. So medyo nakaangat itong sabsaban na ito. At paraan iyon para matiyak na komportable at ligtas yung kanyang anak. No? So ibig sabihin, itong sabsaban na ito, hindi ito yung pinakasimple. No, pagkaman ito ay nagpapakita ng kapakumbabaan, no? Kaya sa kabila ng kakulangan, no, hindi naman yun talaga yung kapanganakan, pero isa yung paraan ng Diyos upang ipakita yung kanyang kaluwalhatian. Sa pinaka mapagpakumbabang paraan, no? Ang ipanganak itong Jesus sa isang sabsaban. Sa ating pong Noche Buena, alalahanin natin na maraming pamilya ang tulad nila Maria at Jose. Walang pribilehiyo, walang maayos na matuluyan, pero naging sapat ang biyaya ng Diyos. Walang kasamang ibang pamilya. Ang hamon po sa atin bilang tagasunod ni Kristo ay maging sabsaban tayo na bukas sa mga nangangailangan. Sa simpleng pagtanggap o pagbigay, maaari nating maipakita ang liwanag ng Pasko sa iba. Sa sabsaban, isinilang yung hari ng mga hari. Sa mata po ng mundo, hindi ito lugar ng panganakan. Ngunit para sa Diyos, ito ay perfectong lugar upang ipakita ang kanyang pag-ibig. Sa kabila po ng pagiging makapangyarihan ng Diyos, pinili niya na pumasok sa ating mundo o pumarito sa pinakamababang paraan. Hindi siya dumating bilang isang hari na may palasyo, kundi bilang isang sanggol sa sabsaban. Sisipin po natin yung Diyos na hindi natin kayang hawakan yung kanyang kadakilaan ay naging isang sanggol. We cannot contain God sa isang magarbong templo. Si David nga, sabi niya, papagawan ko ng templo, ng pinakamagandang templo ang Diyos. Pero hindi mo kayang i-contain sa templo na yun ang Diyos. Hindi mo siya kayang ilagay doon. Pero itong Diyos na hindi mo kayang sukatin o ilagay sa isang lagayan ay naibalot sa isang lampin. Naihiga sa isang sabsaban. Bitin ko po itong Diyos na hindi ninyo kayang sukatin, itong Diyos na dakila na hindi ninyo kayang hawakan o hindi natin kayang hawakan, ay nailagay sa isang lampin, naibalot sa isang lampin, nailagay sa isang sabsaban na kaya mong yakapin, kaya mong arugain, kaya mong kaldahin, at kaya mong mahalin.
Sa simpleng lampin, ipinakita ng Diyos na siya ay malapit sa atin. Abot kamay natin. Hindi natin pasukat, pero kaya natin abutin. Isang liwanag na kayang maranasan ng lahat, lalo ng mga nangangailangan ng liwanag at pag-asa. Ang ating pong Noche Buena ay hindi lamang muli tungkol sa masasarap na pagkain, kundi sa ating pagsama-sama. Kahit ganong kasimple, ang mahalaga na ipapaabot natin o naaabot natin sila ng pag-ibig. Naaabot natin ang isa't isa. Nayayakap. Nayakap niyo na po ba yung inyong pamilya at mahal sa buhay? Napaabutan niyo na po ba ng pagmamahal? Higit sa handa, ang diwa po ng Pasko ay ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. O sa bawat pamilya, tiyakin natin na itong si Jesus ang sentro ng ating kasiyahan. So tiyakin natin na sa ating pagsama-sama, lalo na mamayang gabi, ay hindi lamang sa hapag ng kainan, kundi sa hapag ng Diyos kung saan naroon siya. At nararanasan natin siya. Sigapin natin na sa ating tahanan naroon ang Emmanuel. No? Ang kwento po ng unang Pasko ay isang paanyaya. Maging sabsaban tayo ng pag-ibig at liwanag sa ating bayan, sa ating komunidad, sa ating pamilya. No? Marami pong nangangailangan. No? Maraming ang bata na nasa lansangan. No? Kahit minsan mahirap silang tulungan o bigyan. No? Anong dahilan natin? Baka kasi sindikato, mapagperahan lang. Pero isipin natin, maaaring isa sila sa may kumakalam na sigmura at kumakalam na kaliwa. Sa awitin po nga ni Jose Marichan na Christmas in Our Heart. O, hindi na makakaalam nun. Sa una pong awitin, sabi doon, whenever I see girls and boys selling lantern on the street. So, ano po sunod doon? In a manger as he sleep. Baka naman po mga kapatid, tulad ng sinasabi ng awitin, makita natin o maalala natin si Jesus sa mga tao ito. Makita natin ang Kristo sa sabsaban. Tandaan natin, maaari na natin silang hawakan, maaari na natin paabutan ng ating pag-aaruga at pagkalinga. Sana karamdaman nila yung makataong pagtrato. Malaking bagay po sa kanila yun, no? Yung maramdaman nila yung mga taong pagtrato. Kasi minsan yung mga bata sa lansangan, di ba? Ano ba yan? Tuloy-tuloy mo, di ba? O kaya natatakot kang hawakan, baka kasi sa bulsa mo, pumasok yung kanyang kamay, no? Pero yung maramdaman nila yung respeto mula sa atin, malaking bagay sa kanila yun. Yung maramdaman nila na tao yung tingin natin sa kanila, malaking bagay sa kanila yun. Sana maparamdam natin sa kanila yung gano'n. Yung simple yun, pag-aaruga at pagkalinga sa kanila yun. Mayroon din mga pamilyang nawalan ng tirahan. So sa amin po, sa conference namin, may isang church community na nasunugan. So maraming walang tirahan ngayong Pasko. Pero baka sila, wala nang matirahan, pero kasama naman ang Emmanuel. Tayo po kaya, meron tayong tahanan, meron tayong tirahan, meron tayong natutulugan. Pero
May Emmanuel ba sa iyong tahanan? Mamaya po sa pagdiriwang natin ng Noche Buena, kasama niyo ba ang Diyos? Maganda po na siyasatin natin iyon sa ating pamilya. Hanapin natin, dito ba ang Diyos? At mayroon din naman pong mga puso na naghahanap ng kaaliwan. At sa simpleng pagtulong, pagbibigay at pagpapakita ng malasakit na ipapakita po natin yung tunay na kahulugan ng Pasko. Ang ating pong pagbulita sa Pasko ay tanungin natin yung ating mga sarili. Kanino po maaaring buksan yung ating puso bilang sabsaban ng pag-ibig? Paano po maibabahagi yung biyayang natanggap ko mula kay Jesus? Ang Noche Buena po ay higit pa sa hapag-kainan. Ito ay pagkakataon upang isabuhay ang liwanag ng Pasko sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating komunidad. Alalahanin po natin na ang sabsaban kung saan isinilang ang ating tagapagligtas. Isang simbolo ng pag-ibig na walang pinipili. Simbolo ng pag-asa na para sa lahat. At simbolo ng liwanag na kailanman ay hindi nagmamahal. Sa ating pong pagdiriwang ng Noche Buena mamayang gabi, anuman ang nasa hapag, nawa, mabusog nito, hindi lang yung kumakalam natin na sikmura, pati na rin yung ating kumakalam na kaluluwa. At maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Makatagpo tayo ng pag-asa sa Diyos at ilaw na nagdudulot ng liwanag sa ating paningin upang makita ang Kristo sa ating piling. Sumainyo ang Emmanuel, ang Kristo ng Pasko. Amen.